guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Christine Salazar, your sales consultant here in Peak Motors sa Abad Santos. So for today's video guys, meron tayong dalawang guests ngayong araw. We have here the 2025 Expander GLX Automatic and the 2025 Expander GLS Automatic. So in this video, I'll be sharing with you yung differences ng both units para sa mga hindi pa makapag-decide kung anong kukunin nila sa dalawang unit na to. So again, this video will be the comparison of the 2025 Expander GLX Automatic and the 2025 Expander GLS Automatic. So for the GLX Automatic guys, ito yung ating susi. So naka keyless entry lang siya, hindi siya same with the 2025 Expander GLS na naka keyless operating system. So ito yung key fob ng ating 2025 Expander GLS Automatic. So for the Expander GLX Automatic guys, isa sa pinagkaiba nila nitong ating 2025 Expander GLS, kapag nilock or nanlock natin yung ating unit using the key fob, hindi siya nagre-retract. Ayan guys, as you can see, wala siyang indicator na nakalock or unlock na yung ating unit. Compared with our 2025 Expander GLS Automatic, as you can see, nakalock yung unit natin. So, tatry natin siyang i-unlock. Ayan, automatic, magre-retract yung kanyang mga side mirror. So, again, yung pinagkaiba ng ating 2025 Expander GLS Automatic sa 2025 Expander GLX Automatic, yung 2025 Expander GLS Automatic nagla-lock and unlock yung nagpo-fold and unfold yung ating side mirror, while the 2025 Expander GLX Automatic is hindi. So ayun guys, wala tayong indicator kung naka-lock or unlock na yung ating unit. Guys, dito naman muna tayo sa 2025 Expander GLX Automatic. Yung Expander GLX Automatic natin guys, naka multi-reflector na halogen fog lights lang tayo and multi-reflector halogen na headlight. So as you can see, meron din tayo ditong positioning lights with integrated turn signal lights. While compare naman natin sa ating 2025 Expander GLS, same with the Expander GLX Automatic, yung ating fog light is naka multi-reflector na halogen lang din siya. Then when it comes naman sa ating headlight is naka LED headlight na siya. Then meron na rin tayong DRL with integrated turn signal lights. So guys, papakita ko naman sa inyo yung comparison ng ilaw nitong ating dalawang unit. So pasok muna ako sa loob. So i-start ko guys yung ating 2025 na Expander GLX para makita nyo yung difference niya with our Expander GLS. Lang guys, start muna natin. Yan. Kung makikita nyo guys, yung Expander GLS natin, meron siyang DRL basta naka-on yung ating makina. Then, ipakita ko naman sa inyo yung ating position lights. Yan. Headlight. And then, yung ating fog light. So, ayan guys, makikita nyo na yung difference ng dalawang ilaw nitong ating dalawang unit na pine-present. So, para sa mga nagtatanong kung magkano yung SRP nito, I'll be sharing with you at the end of this video. So, stay tuned lang guys para makita nyo pa yung difference ng dalawang unit. So, patayin muna natin. So, in terms of engine guys, same lang sila, naka 1.5 liter gasoline engine. And with the transmission, they are also the same. So, check pa natin kung ano pa yung difference nitong ating dalawang unit. So guys, ito naman tayo sa side mirror ng ating unit. As you can see, yung shell ng ating side mirror is naka-body kit na siya or body color yung side mirror ng ating unit. So even yung ating mga handles, kung ano yung kulay ng ating unit, same lang din siya. So by the way, this color is the Sterling Silver Metallic. Available na lang siya for the Expander GLX Automatic. So, dito naman sa 2025 Expander GLS Automatic natin guys, kung makikita nyo, naka-chrome accent yung ating side mirrors, including yung ating mga door handle. So, isa yan sa difference ng ating 2025 Expander GLX Automatic versus the 2025 Expander GLS Automatic. So, when it comes naman sa mags guys, same lang din sila na naka 2-tone 17-inch na alloy wheels. Ayan.
So guys, isa pa sa difference ng ating 2025 Xpander GLX and GLS Automatic, pwede natin siyang i-lock and unlock using the remote key and naka-keyless entry lang siya. So pwede nyo rin siyang i-lock manually. Compared with our 2025 Xpander GLS Automatic guys, naka-keyless operating system na siya. So meron tayong button dito na pwede nating pindutin para i-lock and unlock yung unit. So ano bang benefit kapag naka-keyless operating system na siya? Even nasa pocket nyo guys, yung inyong key fob, pwede nyong i-lock and unlock yung ating unit. Walang hassle, sobrang bilis lang. Both passenger and driver side, available yung ating button para ma-lock and unlock yung ating unit. In terms of exterior guys, kung makikita nyo yung ating Xpander GLS, para siyang merong mini side skirt compared with our Xpander GLX Automatic. Ayan guys, so kung makikita nyo yung parang color chrome or silver accent sa ilalim ng ating Xpander GLS Automatic. So by the way, yung Xpander GLS natin is the graphite gray metallic, while the Xpander GLX na pinapresent natin is the sterling silver metallic. So, tapos na tayo guys sa exterior ng ating dalawang unit. I-check naman natin kung anong pinagkaiba nila when it comes to interior. So, when it comes naman guys sa interior, kung mapapansin nyo, yung mga side mirror natin wala siyang auto-fold compared with our Xpander GLS na papasukin din natin later. Then, yung steering wheel niya is naka 3-spoke na urethane. So, naka-tilt and telescopic adjustment na rin naman siya guys. Ayan. So, pwede nyo pa rin siyang i-adjust, then still, pwede nyo rin siyang i-lock dito. When it comes naman sa ating meter cluster, check natin kung anong itsura ng meter cluster niya. So, ayan, yung meter cluster natin is naka-white lit na meter cluster. So, yan guys, later papasukan natin yung Xpander GLS para makita natin yung difference ng both units. Yung Xpander GLX natin guys, meron na rin siyang hands-free switch or yung voice command function. Available rin naman siya sa GLX and naka-cruise control na rin siya. Equipped na rin siya ng cruise control. So, by the way guys, yung Xpander GLX Automatic natin ay naka-twist start siya. Hindi siya katulad ng GLS na naka-push start button na. So, going back dito naman sa ating multi-information system, kung makikita niyo parang naka-curve pa yung ating multimedia system. Pero, equipped na rin naman siya ng Apple CarPlay with Android Auto. So, going back, dito naman tayo sa ating air conditioning system. Kung makikita niyo knob type pa yung air conditioning system ng ating Xpander GLX Automatic. So, isa pa sa difference ng ating Xpander GLS sa Xpander GLX, yung Xpander GLX is naka-traditional handbrake pa din siya. So, ayan guys, as you can see, naka-traditional handbrake pa yung ating Xpander GLX Automatic. So, for sure guys, in this state or kung nandito na kayo sa kalagitnaan ng ating video, nakaka-decide na rin kayo kung anong unit yung prefer nyo or mas gusto nyong kuhanin. So, ayun guys, hindi pa tayo nagtatapos. Sisilipin pa natin yung ating 2025 Xpander GLS Automatic. Let's check naman natin yung interior ng ating 2025 Xpander GLS Automatic. So, ayusin lang muna natin to. Doon naman tayo sa kabila para ma-check natin yung difference ng both units. Tara. So guys, dito naman tayo sa loob ng ating 2025 Xpander GLS Automatic. So, dito tayo guys sa loob ng interior ng ating 2025 Xpander GLS Automatic. So, kung yung GLX natin wala siyang auto-fold function when it comes to side mirror, yung ating GLS Automatic meron siyang auto-fold na function. Also, it is included with the Mitsubishi Active Stability Control. So, dito naman tayo guys sa steering wheel. Sobrang gandang steering wheel ng ating Xpander GLS. Naka 3-spoke leather wrap na siya. Ayan. Parang same siya with our Triton. Ganito yung steering wheel ng ating Triton variants. So, same with the Xpander GLX. Naka
tilt and telescopic adjustment na rin siya. Isa pa sa pinagkaiba ng ating Expander GLS sa Expander GLX is check natin yung kanyang meter cluster, guys. Ayan. Kung makikita nyo yung ating Expander GLS, napakaganda ng ating meter cluster. So, high contrast yung meter cluster natin. Hindi siya plain like with our Expander GLX automatic. So, isa pa sa difference ng Expander GLS sa Expander GLX is naka one-touch push start na yung ating unit. So, ayan. Tapos, dito naman tayo sa ating multi-information display. Yung ating 2025 Expander GLS automatic is naka 9-inch na siya. Ayan. So, iba na yung design ng ating multimedia display. So, same with our Expander GLX, equipped pa rin naman siya ng Android Auto and Apple CarPlay. Ang kinaganda pa dito, guys, meron na rin siyang built-in. Makikita nyo yung reverse yung reverse camera ng ating unit. So, ito yung wala rin sa ating Expander GLX automatic. So, ayan. Pwede mo na rin pala tong i-link using the MM-Link. Ayan. When it comes naman sa aircon, mas maganda and mas may class yung aircon nitong ating Expander GLS automatic dahil naka-piano buttons na siya and meron na rin siyang max cool. So, ang ganda ng design ng air conditioning system nitong ating Expander GLS automatic rather, sorry. So, in terms naman sa handbrake natin, yung Expander GLS natin is naka electronic parking brake with brake auto hold na rin siya. Ayan. So, isa pa, guys, para additional comfort, yung Expander GLS natin is meron na rin siyang armrest. Ayan, meron siyang armrest while the Expander GLX is walang armrest. So, isa pa sa maganda dito sa Expander GLS natin, guys, kung makikita nyo, sobrang ganda nung design nung kanyang dashboard dahil meron pa siyang leather dito. Sobrang class and parang talagang maganda siya. Wala akong ibang masabi kundi maganda siya kasi bet ko tong Expander GLS. Bias ko ang Expander GLS na color white. So, dito naman tayo sa second row, guys. Both units naman is na-fold and tumble and meron siya ang cup holders with armrest dito sa atin. So, ang kinaibahan lang nitong ating Expander GLS, meron tayong dalawang charging port dito sa second row. So, Type A and Type C siya. So, no need na nilang makicharge pa sa driver or passenger side. In terms naman, guys, dito sa rear view ng ating unit, same lang naman sila with our Expander GLX automatic and parehas din sila equipped ng reverse camera. Good thing kapag nag-avail kayo sa amin, bibigyan pa namin kayo ng additional reverse sensor. So, tapos na natin i-compare yung ating unit. Kung meron akong hindi nasabi, guys, please feel free to comment in the comment section below. Pag-usapan naman natin kung ano ba yung available color para sa dalawang unit na to. So, let's start with the 2025 Expander GLX automatic. Yung color option natin for this variant is black, silver, and gray. So, yes, guys, yung silver is exclusive na lang for the GLX variant. So, for the 2025 Expander GLS automatic naman, yung pwede nating pagpilian is the gray, which is yung pinapresent natin ngayon, green bronze metallic, red metallic, and quartz white pearl. So, for the quartz white pearl, additional 15,000 tayo when it comes to SRP. Magkano ba itong ating Expander GLX automatic and Expander GLS automatic? So, for the Expander GLX automatic, it retails for 1,128,000 and pwede nyo siyang ma-avail for as low as 39,000 all-in down payment. While for the 2025 Expander GLS automatic, it retails for 1,216,000 and pwede nyo rin siyang ma-avail for as low as 43,000 all-in down payment. So, there you have it, guys. If meron pa kayong mga unit na for quotation or gusto nyong mag-avail dito sa amin sa Mitsubishi Abad Santos, please feel free to message me in my contact numbers indicated dito sa screen or pwede nyo rin akong i-visit dito sa Mitsubishi Abad Santos located at number 2943 Jose Abad Santos, Manila. So, again, this is Christine Salazar, your sales consultant here in Peak Motors, Jose Abad Santos. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Bye!